Guys, ang pangit ng ilaw ko, ay, kailangan takpan mo siya. Kung kailan ako iilang oras na, saka pa bumigay yung aking ilaw sa loob ng 14 years dito sa loob ng kwarto na to, na ako'y naka-stay. Ngayon, nung isang araw lang bumigay yung fluorescent lamp. Okay, kailangan kong takpan kasi ang pangit ng isa. Ayun, no, mapula. Ayan, ilang oras na lang ako, good guys. Magpapaalam na ako sa Taiwan. Ang tagal na panahon ko rin dito. Since nag-start ako nagpunta dito ng 1994. 1996 pala. 1996, I was only 19 years old. Malapit na mag-20. Tapos, after 3 years, year 2000, umuwi na ako. Tapos, nag-Hong Kong. And then, nagstay lang ako sa Pinas ng 4 years. Balik uli ng Taiwan, 2005. Umuwi ng 2008. And then, up to 2011, up to now. So, almost mahigit 2 dekada ang aking pag-abroad. Pinakamatagal sa Taiwan kasi months lang ako sa Hong Kong. Nag-terminate ako ng kontrata kasi hindi ko type, hindi ko gusto. Tapos, ayan, magpapaalam na ako bilang isang OFW. Time na para sa pamilya. Nagsilaki ang aking mga anak nang hindi ko kasama. 2 years old lang yung bunso ko. Tapos yung panganay ko ay iniwan ko ng umalis ako nang siya ay 4 years old. Tapos bumalik ako. Grade 1 na siya. Mag-grade 1. Tapos umalis ako. 3 years ko lang siyang nakasama. And hanggang ngayon, so magto-20 pa, magto-24 na ang aking anak. Ay gumagawa na ng kanyang sariling mundo, ng kanyang sariling buhay. So ganyan ang struggle at pagtitiis at ng isang OFW na parents, especially na bilang isang ina, kailangan ikaw ay matatag, matiis, matyaga, at kailangan talaga matatag ka. Malaking bagay ang social media kasi kung walang social media ay baka hindi rin ako tumagal. So, hinihingi na ng pagkakataon na tayo ngayon ay bumalik na at medyo okay naman ang lahat. Nakatapos na si panganay. Kaya nang isurvive si bunso. Senior high school. So, ganyan guys, ang ating buhay bilang isang OFW. Mamimiss ko ang Taiwan. Almost half of my life ay dito ko in-spend sa bansang ito. Wala naman ako na-experience na pangit sa kanyang mga citizen. Sa tagal ng pamamalagi ko, nakadalawang amo ako dito, 2 pamilya. Lahat naman ay awa ng Diyos ay mababait. So, ready na ang aking bagahe. Ready na. Ilang oras na lang. 36 hours. So, tayo magpapaalam na sa bansang Taiwan at tayo ay mamamalagi na sa ating bayang Sinilangan kasama ng mga mahal sa buhay. Mamimiss ko ang black coffee ng Family Mart. Tingnan nyo guys, oh. Cold coffee na merong tinapay. Yan. May 4 plus. $49. May kasama ng kape, black coffee. Kaya guys, sana manood kayo sa akin habang ako hanggang sa Pinas, kahit ilang peraso ang views.
palipas oras dito sa abroad hanggang sa ating pag-uwi. So, sa mga kapwa ko OFW, mag-save. At kung kaya na, ay umuwi na alang-alang sa pamilya. Ganyan. Mas importante pa rin ang pamilya at the end of the day. Mahirap yung dito mo ubusin ang buhay mo sa ibang bayan. Uuwi ka, hindi mo na-spend ang panahon mo sa pamilya mo. Maikli na lang ang buhay natin. Maikli. Tapos, uuwi ka kung kailan ikaw ay mahina na o may karamdaman na. So, hindi maganda. So, pag kaya na, umuwi na at mag-enjoy na sa buhay sa Pinas. Masakit-sakit pa yung ngipin ko. Ang hirap ikain. Kasi nagpalinis na ako ng ngipin kanina. Dito kasi yearly ako nagpapa-cleaning ng ngipin kasi libre kami. May bayad kami konti lang. $150 NT. Sa peso, nasa ano yun, mahigit 200. Dito kasi, maganda dito. Ang healthcare ng Taiwan, napakaganda. Alam niyo guys, nagpa-laser ako ng kidney stone. Ang binayaran ko lang $390 NT. Ano pa yon? Siguro mga 11,700 sa peso. Pero kita mo sa atin, nagpa-laser yung Mr. ko noong 2018. Sus ko po, inabot ng ang gasto sa 80,000. Kaya sa atin, hindi pa yung kasama ang PhilHealth. Hindi daw cover ng PhilHealth. Tapos, wala pa sa amin, kundi dumayo pa kami ng Pampanga. Ikinonfine pa ng ilang araw si Mister. Samantalang dito, sumakit ngayong oras na to yung aking tagiliran. Punta ako ng ospital. Chinek. Tiningnan sa x-ray. Nakita may nakabara. Salang agad. Tapos, wala pa isang oras. Tapos, uwi. Ganyang kaganda dito. So, kanina nagpalinis ako ng ngipin. Lahat na yun. Dito kasi pag nagpalinis ka ng ngipin, kasama ng x-ray, kasama na ang pasta kung may papastaan sa'yo. Napakaganda. Palibhasa kami ay meron kaming binabayaran ng monthly ng health card. Nasa $200 NT. Ano yan, compulsory. So, yung amo ko siya nagbabayad. Libre na ako. Kaya, sinasamantala ko. So, yearly din, nagpa-pap smear. Kasi nga sa atin, napakamahal. Yeah, kaya dito maganda. Napakaganda ng healthcare system nila. Kaya yung ngipin ko, ano pa siya, yung uncomfortable mong ikagat kasi syempre nagalaw kahit yearly ka nagpapalinis, nagpapa-maintain ang ngipin mo, iba pa rin yung pakiramdam pagbabagong gawa. Tapos kaya lang hindi ko lang pinaputi kasi hindi na siya purely white teeth, yellowish na siya, ma-brown kasi umiinom ako ng tsaa sa pagkain. Syempre, sabi ng doktor, pwede namang ipa-whitening, kaya lang mabilis masira ang ngipin kasi kikis-kisin yan, mawawala yung kintab, yung ng ngipin, protection, magagasgas na yan. Syempre, madali lalong kumapit ang stain, yung mancha. So, sabi ng doktor, ang importante walang bad breath. Never mind the color, sabi ng doktor. So, sinamantala ko na since ako'y malapit ng umuwi. So, sinamantala ko na lahat. Nagpa-overhaul na ako ng katawan.